So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong most requested nyo na smartphone ng Infinix Note 50. Maganda kaya to for gaming. Tara mga J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, bigay muna akong quick specs sa itong Infinix Note 50. Kung makikita nyo dito sa likod, lighting, for notification, gaming, and all. Ang maganda dito, meron siya metal frame design, meron siya resolution na Full HD Plus 1080p na AMOLED display, MediaTek Helio G100 Ultimate, at meron siyang 5,200 mAh na removable battery na support ang 45-watt fast charging. At syempre, meron ding game space etong si Infinix Note 50. 5 games ang ating itetest: ML, Genshin, Honor of Kings, WoWA, at COD. So, ito yung first game nating itetest, ML. Settings natin, nasa pinakamataas. Outline on, shadow on, HD mode na on, super, refresh rate, graphics, ultra. So, pagdating sa Mobile Legends, maganda na ang performance ng Infinix Note 50. Sa high settings, smooth naman siya. Ayan, okay rin yung movement. Kaya niya sa high settings. So, playable na playable po ang Mobile Legends dito sa Infinix Note 50. And maganda siya sa mataas sa settings. So, very detailed yung graphics at sobrang laking tulong ng AMOLED display. Ang maganda pa dito sa Infinix Note 50, yung game space niya, pwede nyo using color reproduction nung smartphone niya, graphic enhancement. So, meron tayong soft, meron tayong realistic, inano ko colorful. Ito yung classic. Inano ko yung colorful para mas maganda pa yung niya, yung effect. So, yun yung solid dito. Pwede nyo ibahin yung contrast nung kanyang graphics based on sa smartphone. So, next naman is Honor of Kings, FPS Ultra, Resolution Ultra. Pagdating sa Honor of Kings, smooth din ang performance dyan ni Infinix Note 50 sa mataas sa settings. So far, wala naman tayo na-experience sa mga malalang frame drops habang naglalaro dito sa device na to. Panigurado may enjoy maglaro ng Honor of Kings dito sa Infinix Note 50. Very detailed din yung graphics niya nang sinet natin sa mataas sa settings. So next naman is COD. Ito, settings natin both Battle Royale and multiplayer. Graphics medium. Frame rate high.
So, pagdating sa COD Battle Royale, super solid din ang performance dyan ni Infinix Note 50. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng movement, even may kalaban tayo. And so far, ang nakakatuwa dito sa smartphone na to is hindi pa siya nag-overheat, in fairness Ilang beses na rin ako naglaro dito ngayon. Bukod sa game test ko, ganun pa rin ang performance or yung temperature niya, hindi siya nag-overheat. So, yun. Playable na playable po ang COD Battle Royale dito sa Infinix Note 50. So, sad to say, hindi pa siya ganun naka-optimize kasi yung graphics is nasa medium lang ang pinakamataas. Pero kahit na nasa medium, ang importante, smooth naman yung performance na. Ayan, no? Kahit may kalaban tayo. So, pagdating sa COD multiplayer, napaka-smooth ang performance dyan ni Infinix Note 50. So, syempre, mas light yung load nito. Kaya, mas okay yung performance niya when compared sa Battle Royale. Ayan, grabe, ang smooth ng movement. So, ayan, solid po maglaro ng multiplayer dito sa device na to. So, next naman is WUA. So, ito yung sinet nating settings dito nung naglaro ako. Naka-custom na siya naka-overload siya. So, sinet ko siya sa, quality, resolution na high, frame rate. Ayan, 60. So, ito yung settings natin. And in fairness, dito nakapaglaro na kasi ako, okay naman yung performance niya. Pero pag naka-overload, hindi, yung frame rate niya sobrang baba. Ayan, di ba? So, ang ginawa ko dito kasi is yung settings nito nasa performance lang Ayan, ultra performance. Tapos, so ito yung settings natin, quality, graphics quality, resolution high, tapos try natin sa 60 FPS. Hindi niya kaya yung isa, yung sinet natin isa. Ito mas okay pa yung load Pero ayun, expect nyo na hindi na-achieve yung 60 FPS. Ang okay naman dito sa Infinix Note 50 is playable naman siya kahit papaano. Dahil nakapag-screen record pa nga ako dito Pero expect nyo, yan ganyan yung galaw niya. Siya, yung frame rate niya mababa lang. Parang wala pang 30 pa yung FPS nito even sa newbie Sa kanya to, sobrang bigat netong WUA So, gawin natin para mas mag-light yung load. Natin to. Pinakamababa natin. So, ayan dun tayo sa may check na performance. Pero resolution high. Dito na lang tayo sa may recommended. Graphics performance, resolution low 30 FPS. Ayan, parang mas better na yung movement niya. Nung dun tayo sa recommended settings. Pero ganun pa rin, may frame drops pa rin tayo from time to time sa WUA. Pero nakakalaro naman na tayo, fairness. Pero kanina, sobrang bigat Hirap na hirap yung device. Dito nakakalaro pa naman kayo. Ayan. So, yun mga ka-J-Vlog.
kahit pa paano, na-handle din naman ni Infinix Note 50 ang WUWA. I-set nyo na lang siya sa recommended settings. Expect nyo na mag-frame drop pa rin to from time to time, pero playable naman siya. So, next is Genshin Impact. Siyempre, set natin yung settings niya. Graphics natin, nasa highest. Try lang natin. 60 FPS. Off na natin yung motion blur. So, ayan. Maganda talaga pag set nyo sa high settings eh. Sobrang detailed nung game. Yung graphics. Pero titingnan natin kung playable siya. So, again, in-off na natin yung motion blur. And in fairness, galaw naman tayo kahit paano. And hopefully, hindi siya mabilis mag-overheat. Naglaro ako dito na naka-charge. Na-try natin yung bypass charging niya, which is very effective. Hindi siya nag-overheat nung kahit na naka-charge siya. At nag-stay lang siya doon sa percentage na kung hindi siya tumataas. So, yan siya. May mga frame drops from time to time, pero manageable in fairness, Solid. Pero parang mas nakakaya niya pa yung Genshin compare sa WUWA. Ayan, So, kung in fairness, nakakaya ni Infinix Note 50 ang Genshin Impact. At hindi pa siya umiinit. Kaya kung naghanap kayo ng murang device, nakaya naman kahit pa paano ang Genshin Impact. Ayan, okay naman to. So, napansin ko pala ang heating niya dito sa frame. Since ito kasing frame is metal, dito natin na-experience pala yung heatness, hindi dito sa likod. Ayan, nandito yung init sa metal frame niya. Pero kahit na umiinit naman siya, yung performance niya ay ganun pa rin naman. Still manageable pa rin naman ang Genshin dito sa Infinix Note 50. So yes, playable naman po ang Genshin dito sa smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Infinix Note 50. So ang pinaka-main na tanong, maganda ba tong i-recommend for gaming? Definitely mga ka-J-Vlog, napakagandang i-recommend din nitong device na to. Nakakamangha rin yung mapoprovide nitong Infinix Note 50, including sa Genshin, sa WUWA, nakakalaro naman tayo, ML, COD, all goods naman tayo dito sa Infinix Note 50. Ang maganda rin dito yung game space niya, kasi sa game space niya, pwede nyo timplahin yung color reproduction nung screen. Kumbaga, para mas maging detail pa siya, mas gumanda pa yung kulay, napaka-solid, very helpful yung game space din netong si Infinix Note 50. Ang maganda rin dito, napansin ko habang naglalaro ako, yung speakers. Napakalakas sa speakers nito dahil yan sa Tuned by JBL. Ayan, dual steer speakers. At ang ganda rin ng kanyang form factor na for gaming. Napakalaking tulong din ng AMOLED display dito sa device na to. And yung RAM at ROM pala nito is 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Pakita ko sa inyo yung natirang storage niya after installing WUWA, Genshin, Mobile Legends. Yung COD hindi ko naka-full download to So, pakita ko sa inyo yung natirang storage niya. So, yun, nakagamit na tayo ng 116GB. Tapos, meron 45% na yung na-use natin. So, makikita nyo, kung talagang solid gamer kayo, 120GB is not enough na. 256 na talagang good to go nyo, which is meron na dito sa Infinix Note 50. Napaka-solid din ng bypass charging nito. Na-try nga natin kanina nung naglalaro ko ng Genshin while screen recording. Hindi uminit yung device at hindi uminit yung device habang nagcha-charge. So, yun, napaka-solid ng bypass charging. At ang maganda rin dito sa Infinix Note 50, wireless charging din siya. At napakabilis po mag-full charge netong device na to. Napakakunat din ng battery netong si Infinix Note 50. Kaya kung i-rate ko ang smartphone na to, 1 ang lowest and ang highest sa gaming, ang score ko dito nasa 9. At ang maganda rin dito, ang cute netong addition dito sa umiilaw dito sa likod. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Infinix Note 50. Kung interested kayo dito,
Yung link na ito, nandito sa gilid, nasa shopping bag natin or nasa description box. Click nyo na lang yan, add to cart nyo na dahil sa online, panigurado mo kuha nyo to ng sobrang mura lang.